Subscribe now. Oy! Yan. Hello! Iba Sino na ba naman pwesto ni Mark, ah. Sino ba magpapagawa ng sedula? 1970s. Background. Ayan. Ayan. Oh, episode 22 na tayo. Akalain nyo. Grabe, Oh, di ba? grabe, no? Oh. Magandang talakayan to, mga Dre, no? Yeah, very interesting. Oh, sige, simulan mo, Mark. Go. Ayan, ang episode natin na history to kasi ito ang pinakaunang makakapag-interview tayo na taga-US. Yan. Yan. Oo. Tapos taga-US, pero for a time nagsubok din siyang mag-Canada bilang nurse. Ayan, nako, daming interesado dito sa Yun. Yun. Hello po. Andrea Jedge TV or si Andrea and Jedge Custodio, right? Okay. Yun. Meron din silang channel. Hello po. Jedge TV. Ayan. They also upload Buhay Amerika naman sila. Di ba kami tatlo? Buhay Canada eh. Buhay Amerika. Yeah. Kamusta po? Hello po sa mga Yun, welcome hello sa inyo, no? Mark, Rice, and Ma'am Ina. Ayan. Nako, Ina lang, please. Sorry. Bago Oo, wala tayong ma'am tsaka sir. Oo nga. Nasa Amerika na kayo ngayon, pero you also tried to be a nurse in Canada, diba? Sige, paano nangyari? Actually, nag-apply ako hindi as a nurse. In-applyan ko, food service attendant sa McDonald's and or Tim Hortons. Kasi, yun nga, tulad nga ng sinabi, lahat naman alam ng sa Pilipinas na as a nurse, especially ako, graduate ako 2009. Yun yung time na lahat ng nurses volunteer. And then, walang allowance, walang stuff. Pero, para makapag-abroad ka, kailangan mo ng experience. So, and then that time, nagkaroon na kami ng baby. And I need to work na kumikita. So, nag-work ako sa fast food chain. One of the fast food chains sa Philippines. And then, lahat ng mga co-manager ko, saka mga crew, sabi ko, lahat sila napupuntahan ng Canada. Actually, ang dami kong, ang dami kong kaibigan dyan sa Canada. Kaya, pinapanood ko mga Buhay Canada. And then, sabi na, try mo tong tinulungan nila ako. Sabi ko, gusto ko rin mag-Canada. Sabi niya, sige, try mo tong agency. Then I tried. Tinanggap naman kasi pasok yung experience ko. 2 years po ako nag-manager sa assistant manager lang po. Pero nurse na po ako noon. So, parang luminis lang po ako ng career. Kasi hindi ka nag-practice ng nursing? Actually, ganito po yun. Nung nag-apply po ako pa Canada, hindi pa ako nagpa-practice ng nursing kasi kailangan ko po kumita ng pera. So, yun, nung nag-apply ako pa Canada, kasi pasok na yung 2 years experience ko, sabi okay na. So, binigyan na ako ng, actually, mag-sign na ng contract, mga ganun, tapos mga ticket, marami ng schedule. And then, sa loob-loob pala neto, ayaw niya ako papuntahin ng Canada. So, in last week, like week before, na dapat, kunwari, bibigyan ka na ng ticket or something na ganun, tapos may accommodation na, something. Umiyak sa harapan ko. And then, hindi ko na tinuloy. Wow. Grabe, no? So, bakit ayaw mo mag-Canada? Andrea? Hindi, kasi hiwalay kami. Yeah, kasi mag-LDR po, di ba? So, syempre, siya po muna yung mauna. Pag Canada, siya lang talaga yung talagang ipipetition. So, I mean, siya lang yung makakapunta. So, may nung baby mo. Nung baby ko. So, ayun, sabi ko, wag na lang. Sabi kong ganun. Parang, kakayanin natin dito. Basta magkasama tayo dito sa Pilipinas. Yeah. So, ayun. Pero ikaw, Andrea, ano yung trabaho mo nung panahon na yun? Ako nurse din po ako. So, graduate ako nung before ko mapanganak yung panganay namin. Nag-nurse ako sa clinic nurse lang. I see. After noon, syempre hirap po ng buhay. Syempre clinic nurse mababa lang din talaga yung sahod. Yeah. So, uso yung call center. So, yun, nag-call center po muna. And then, luckily, nakapasa po ako ng NCLEX with the help of my relative po. So, nakapasa ako ng NCLEX, nag-apply. NCLEX is yung exam po dito ng mga US sa US. So, yun.
Pero hindi po ako nakahanap ng employer dyan. So, mahirap. Retro din po noon nung Sa time na US, yun. yeah. So, wala pang agad-agad nakakarating dyan sa US. Kahit na Mhm. passer ka. Pastor, yeah. So, that was 2010. 2010 po. So, dumating kami to 2017. 17. So, 7 years. 7 kami years nag-ano. Ang tagal. So, Ganun. Oo. yeah, it's like, yun nga, sabi ko, kasi nakapasa na siya ng NCLEX. Sige, kung gusto mo yung path as a nurse, let's do it together. So, nag-resign ako sa fast food chain and then bumalik ako sa hospital base. Pero nag-volunteer ako for like 2 years. As in, walang sahod, wala. Chinaga ko yun. Hanggang sa, Okay. hanggang sa na-absorb ako. Yeah. And then, nag-take din ako ng, kasi gusto ko makapag-abroad eh. So, lahat ng opportunity, Yeah. pinapasok ko. So, parang, sabi ko, malakas ang EMT or Emergency Medical Technician. So, ambulance siya. So, nag-training ako. Nag-invest ako sa sarili ko. Nag-training ako for 6 months. Kasi gusto ko mag-Middle East naman sa Red Cross. Kasi, So, na din ako doon. Kaso, ayaw naman niya din. Pero, yun nga, siguro, nagtiwala lang din ako sa kanya kasi nandito na kami sa US. Oo. Alam mo, wait, para sa mga baka nako-confuse, parang itong si Rice, nakikita ko confused siya. Bakit ka nagvo-volunteer? Yeah, exactly. Early on? Kasi Oo. Rice, For 2 years. natuklasan ko lang to dahil may Yeah. na-interview akong nurse nito lang. Noong mga panahon nga na yun, Yeah, parang may 2009. oversupplies din in a way of Mhm. nurses. Okay. Lack of employment, wala silang So, mapasukan. Yeah. Ngayon, gusto nila mag-abroad. Sila nagvo-volunteer. Yeah. Nagbabayad. Imagine Kami, yung yes, iba correct. nagbabayad Kami pa pa ng Opo. hospital para Yeah. magkaroon ng hospital to gain Experience. experience para sila makapag-abroad. Tipin Imagine. mo, That is so twisted. I know. Yeah. 2 years na wala kang opo. sahod. Kaya nga, 2 years. sabi Only ko, in the Philippines. Only in the Yeah, only in the Philippines. Yeah. Kasi, I mean, kasi labanan pa dun yung kunwari, kaso 2009 ako grad. So, nag-aabang pa ako ng turn ko na ma-regular kasi volunteer ako eh. So, inaabangan ko pa yung mga 2007, mga 2005 na oo. ma-regular bago pa ako ma-regular kasi Kasi, they're first. aalis sila, tapos tsaka kapapalit, parang ganon. Paano Grabe, yung no? Tapos, yung hirap na binolunteer mo, yung sahod mo, 5,000 per quinzena. So, sa isang buwan, 10,000 pesos. My Ah, God, so, ano? Pero may Which sahod is- din, 10,000. 10,000. 10,000 Grabe. pesos. Pero parang malinis na ata yung 10,000. Yeah. Grabe. So, pero nung nag-EMT nga ako, kailangan ko mag-double job. Nag-sideline ako sa ambulance, then nag-work din ako sa PGH na ako nun. Nag-PGH ako eh. So, ayun. Lahat basta makakuha ka ng experience, no? Hanggang ngayon ba ganyan pa rin nangyayari sa Pilipinas? I think may makakakilala kami, parang hindi Mm. naman na. I think parang mas maswerte nga sila ngayon. Kasi Oo. I think may base rate ata sila na dapat 20,000 a month eh. Oh. So, Tsaka I think ano- parang nasusunod naman yun. Hindi tulad sa amin talagang yung batch namin or yung kapanahonan namin parang na-take advantage kami. Kasi, kunwari, kung ako yung hospital, business-minded ako, gusto mo ng experience, I have full staff, pero I can just Talbahe rin sila, di ba? Talagang nang abuso rin sila talaga. Yeah. Oo. So, So, grabe na lang talaga opportunity Mm. po. Para Oo. magkaroon ng Hospital hospital. Experience, no? experience. Yeah. and Kailangan even mong if you bayaran. got employed at that time, so how much would you have been earning? At that Wala. time, di ba? Wala. Depende po. Parang ang tagal-tagal mo maghihintay para ma-absorb. Pero, Hindi. Tsaka hopeful ka na talaga na parang experience lang kukunin ko sa inyo, then bye-bye, di ba? Kasi nga, Alis na. Yeah. Oo. Ito po yun. Ganun po talaga yung Mostly ang mga nangyayari. puntahan ng mga nurses is either ang madali kasi mapuntahan ng nurses UK and UK and Middle East. Middle East. So may Yeah, may Middle napanood East, ako ang si ba yung Sweet Pearl? Middle East ata siya Mm. Yes. before. Sabi ko, yeah, grabe din yung Buti kasya yung budget nyo na 10K yung sahod mo isang buwan. Tapos magkano yung sahod niya? Call center. Ako po, sa call center medyo mataas po, di ba? Parang mga nasa 20 to 30. Ganun. oo. Yan. Kaya lagi sila Mataas nasa po. Starbucks. Yeah. Na hindi po. Hindi, kailangan- Pero laging puyat. Kasi syempre po, ako po panganay, siya only son lang po. So, Breadwinner. So, Sabi. yeah. So, nanggaling din kami sa, di naman kami mayaman nung lumaki ako. Kasi,
like Yeah. squatters area and Yeah. stuff. So Yeah, mahirap lang at the talaga same kami. time, bumubuhay kami ng binubuhay namin Namin. yung family namin. At the same time, sinusuportahan din We namin Oo. yung family namin. So, Andrea, may tanong ako tungkol sa yung NCLEX. Kasi sabi mo parang kailan ka pumasa? 2010 po. 2010 tapos nagamit mo lang until 2017. Ibig Yes. sabihin wala siyang expiration. Meron po siya, pero nire-renew po siya. Ah, So, nire-renew. kunyari, nakapasa Mag-exam ka uli. hindi na Hindi po na. mag-exam. renewal lang. Renewal lang po, magbabayad ka lang ng... Okay, that's good. Para siyang para siyang PRC, parang Apo, lisensya. ganun yeah. po. Oh, Yeah. yeah. Para Pero siyang dito- lisensya. Yeah. Apo. Mm. So, dito Sorry, po, why pag- did it take 7 years again before you finally... Yeah, wala. Yun po. So dito, pag bago makapunta ang nurse sa US, they need to file po ng visa, syempre po. So yung visa dyan sa processing ng visa sa Philippines, medyo matagal po. Mabagal din. Ito na naman tayo eh. Yan. Ganun po. Ahensya na naman. Ahensya na naman. Ngayon po medyo Bumibilis bumibilis. na. Pero nung time po namin, as in, parang ang tawag nila doon retrogression, meaning parang nag-apply ako ngayon, kunyari 2010 nag-apply ako. Ang pinaprocess nila 2005. Ganon. Oh my God. Grabe. Ganon Yeah. Ano ba? tayo po. Parang hindi sa Batibot kasi parang graduate sila kay Pong Pagong eh. Ikaw talaga. So, Ganon po. So for that reason, it caused a 7-year delay? yeah. Grabe, Oh, 7 years. kayo, wala kayong delays on your part, wala kayong late na submission ng kung ano mga requirements. So, Wala. talagang waiting lang yun? Yeah. Opo, waiting lang Yeah. Oh my God. So, kung gusto, Like, I think EB3 ba yun? Hindi, na-upgrade ka pa sa EB. Kasi may Yeah. classification Marami din po naman. eh. marami pong classification Nung unang niyang in-apply parang EB2 lang. EB2. Pero mabilis yung EB2, di ba? Yeah. So, Parang marami hindi, pong employment-based na visa dito sa US. Ah, okay. So, yung mga nurses po, usually EB3 sila, meaning parang may bachelor's degree sila. Tapos, kailangan yung employer po dito, parang kailangan, parang mababayaran nila yung, at the time of the application, kailangan nila ma-support yung nurse na yun na kukunin nila. Kumbaga, i-offeran niya nila ng permanent job Permanent, yeah. dito, Mm-mm. di ba po? So, kailangan they need to be financially stable para Makuha. makakuha nila yung nurse. Mhm. Yeah. So, yun yung mga So, criteria po. so pwede pala mag-apply. When nasa Philippines ka pa, Yes, pasado po. ka ng Yeah. NCLEX, pwede ka na mag-apply Opo. to a US Yeah, hospital. opo. Okay. Actually, yun nga po yung parang kasi nung sa Pilipinas, ang labo kasi parang feeling namin parang di kami makapag-apply sa hospital dito sa US. Yeah. Pero pagdating namin, ang dami palang ganun. Which is parang, Oh. ang dami tulad niyan, marami akong friends na nurses, tinutulungan ko sila ngayon na mag-take na kayo ng NCLEX kasi pwede ko kayo dun sa like parang itong agency na to kailangan ng nurses. Hindi ko lang alam bakit parang may wall pagdating sa Pilipinas, lack of information, di nila alam na Yeah. like it's maraming It's pwedeng easier than they think. It's easier. Yeah. opo. It's easier than Hanggang ngayon pwede yung ganong sistema. opo, hanggang Oo. they really need nurses here like sa Ang amin. dami po kailangan. Kailangan dito like sa hospital namin, they really need like 100 to 200 nurses. Oh, Yeah. paano ang gagawin nila? Judge, paano gagawin nila? Let's say, nurse sa Pilipinas, paano gagawin para Gagawin. So parang basta importante, very key doon is like mag-take ka ng NCLEX. Kasi Okay. yung parang key mo para makapunta dito. Pagka nakakuha ka na ng NCLEX, kunwari, meron kaming like yung agency na inanuan namin, they need like 300 nurses. Ngayon, yung agency na yon, parang marami siyang kakilalang mga nursing home, hospital, na kayang mag-petition or mag-sponsor ng mga nurses. So, kunwari yung kakilala, may si ganitong nurse NCLEX passer, just give him the information and then ibibigay niya sa employer. Ngayon yung employer gagawa na ng employment visa, something like that. I-apply na po sila ng I-apply na employment ng visa. contract. Ganun, mabilis. agency na nandyan sa US base. US based, yeah. Oo. Actually, maraming agency. Actually, hindi May na- ba yun? Mag-google ba yon? Yeah. Depende po, pero usually mas maganda po yung parang
Referral. referral na po. Referral, Para yeah. yung kumbaga, Yeah. may experience na po yung Ah. agency na kumuha ng mga nurses, Yeah. marami ng experience. Yeah. Mas maganda po yung ganon. Yeah. So, Punta kayo sa number channel one nila. Oo. Actually, di pa namin nagagawa yung ano, pero pwede namin. Kailangan gawin nyo na. Or Paano yun maybe may Yeah. partner agencies, yung mga agencies sa Mm. US. Meron po ba silang Yeah. partner sa Pilipinas, gano'n? Yun, di po kami Parang masyadong wala eh. familiar. Yeah. Pero, ano po, meron kaming mga kakilala na pwede talagang makatulong sa nurses. So, sabi ko nga po, great opportunity din to Yeah, reach out oo. maraming Yeah, oo. viewers Mm. niyo po, mga followers. Yung ano ba yun, yung required na, walang required na years na magtrabaho ka muna na experience bago ka mag-take ng Yan po NCLEX? yung good news ngayon. Wala. Kasi ngayon, Yeah. hindi na po required Ang hospital. experience. Wow. Yeah. Kahit Basta newly mag-exam ka graduate lang. ka. Yeah. Basta Yeah. mag-exam ka Kahit- lang. Kaya ano, Wow. Basta NCLEX passer ka po, meron. Magkano? punta ka na kagad dito. Ah, Magkano mag-exam? Magkano mag-exam? Ayun Yun lang mahal po. sa Pilipinas. Siguro po, mga 50, let's say 50,000 pesos. 5-0? Opo, 50,000 Hindi pesos. kasama na po kasi din Lahat yung na po review, lahat na po yung center. process. Kasi, po yun, tulad yan sa Pilipinas, ang daming review center. You need to pay them to, Apo. ano. Marami So po what is Teka. included in the 50,000? Aha. Oo. Sinasabi. Usually sa 50,000 kasi syempre po bago ka makapag-apply ng makapag-exam, they need to verify po yung education mo. Kung equivalent ba yung natapos CG. mo dyan sa Pilipinas sa mga dun sa education dito sa Educational dito sa sa US. Kumbaga i-compare nila. Oh, Oo. Kailangan po nila parang tinatawag nila yung credential evaluation services, parang yung Okay. education nyo po, kailangan i-verify nila, oy, parehas ba yung US saka Philippines na para matanggap ka namin, syempre, or para qualified Try ka ka mag-exam. to take exam ng i-assess ka muna nila. Tawag nun, di ba? Apo. CGFNS. Meron po Yeah. maraming mga governing body, parang po sila na sila yung nag-verify ng mga Okay. education Sure, niyo po, yung ganon. So, So isa yung CGFNS, para kasing medyo pricey po yun, parang $300, 300 to 400. So parang yun, nasa 20,000 na po yun. yeah. So pag mag-a-apply, yung mismong exam po sa kasi dito po, di ba, marami pong states, 50 states. Yeah. So, bawat states may Board of Board of Nursing. Nursing, Po. yeah. So, kung kunyari ako po, napili ko Illinois. So, sa Illinois lang ako mag-a-apply. Hindi po ako pwedeng Okay. Apply. mag-nursing Sa sa New York, California. California. Yeah, okay. Yeah. Ah, see? Yeah. By state po siya. By state. So, sa Illinois ako nag-apply. So, kung yun So, po hindi yung pwede application, tumawid nasa talaga. mura lang po, $100 lang yung Yeah. bayad nyo po. Tapos, parang nasa 50,000. Okay. Around Wait. that. Okay, around that. Paano yun? Yun? Sa online yung makikita yon kung paano sila mag-e-exam? Yes Yeah. po. Pero- Marami po per Yeah. Board of Nursing, meron silang requirements kung Requirements. kung ano po yung mostly yung credentialing service kasi i-verify talaga nila kung Mm. yung education mo. Tapos yun lang po, usually yun lang po eh. Tas hanggang ma-verify na lahat, may fingerprint. Aha. Yeah, po and fingerprint. everything. Yeah. Yung mga nurse na, no? Opo. Eh. Tapos bibigyan ka na nila ng eligibility to take exam. So Alright. ayun, Yeah. hanggang eventually. Eventually. Pero pagka, kunwari, nag-fail ka po, Yun, ang tanong ko. pwede ka mag-take. Yeah. Kasi Yeah. ako Hanggang nag-fail ilan? ako. Hanggang ilan? Unlimited eh. Kailan po? Kailan? Unlimited. One-time Pero pay, hindi, unlimited dito sa yung ano, sa retake. Illinois po, unlimited for 3 years. 3 years. Kasi, May certain Yun. time lang po. yeah. Pero Hindi pa nasa every bagsak mo, bayad ka ng bayad. Opo. Yes. Ah! Okay. Yeah. Akala ko, yung 50,000 ko, unlimited retake. Ay, hindi po. Hindi. Parang Hindi. yung 50,000 kasama na doon po yung initial nyo po, di ba? Parang So yung process- assessment, hindi na assessment, kailangan oo. bayaran ulit yun. hindi na po. Hindi na. Hindi na. Forever na po Forever yun. na yun. Oo. Yung assessment. Pag hindi sapat yung education na, let's say, kulang ka. Kailangan pa mag-aral ulit ng 6 months. Opo. May Yeah. ganon?
Usually actually po hindi eh. Pag Kasi sa bachelor's graduate po, pag BSN po, 'di ba, bachelor's degree. Oo. Yeah. Usually po equivalent po talaga Yes, sila sir. yung Pag yung mga US bata. dito. Kumbaga US, match po talaga Mas yun lang sila. Basta kagandaan yung sa bachelor's. Pilipinas kasi yung like may ibang country like India, they need to take other stuff here. Pero kasi sa Philippines, yung education naman, like sa nursing sa amin, equivalent lahat dito sa Parehas. sa US. Opo, Yeah. parehas. Ganun? Kaya kagandahan. Same yung with mga- ano sa PT something medtech. Kaya yung agency na ano niya hindi lang nurses. So kung sinong mga PT or medtech, Medtech. any medical Nako, baka ulanin kayo ng ano. This might be a stupid question na. Pero, so kung fresh grad, kailangan pa ba nila ipasa yung boards dyan bago sila makapag-NCLEX? Sa you mean po Philippines? yung board sa Pilipinas po? Or, Oo. ang alam ko po, Hindi na. i-verify ko po. Oo, Pero alam ang ko alam hindi. ko po kahit hindi na. Kasi Oh. may, alam ko nung time ko, meron akong mga kaklase na from US sila, doon sila sa Pilipinas Mas nag-aaral nag-aaral, kasi syempre mas Yun, mas, Yeah. mas mura. Hindi na sila Mas mura. nag-RN nga naman. sobrang Mas mura, mura, tas yeah. parehas lang ng Education. So, Yeah. pag nung nakagraduate sila, syempre pwede na silang Bumalik. Balik ng US. Yeah, walang student loan. So, Yeah. Di, Yun ano, nga. kahit- Okay, Tama pala yung i-verify narinig na ko lang dati. nila, yung mga viewers just let's verify that. Ang alam Kahit nila hindi baka board daw pa, nila sir. kailangan mag-boards. But, Yeah, board. i-verify, Double check. verify din namin Yeah. yun po. Nasa Oh, board wow. pa, sir. Pwede pa pala asawa ko din. Ay, oo! Oo nga, no? Nurse po ba? Oo, nurse Oo. yun. Finish nursing. Ay, nako, baka makapag-US ko yun. Mag-exam, Opo, pero mag-exam. din, masaya. Actually, honestly, may friend ako dyan taga Canada, kasama ko siya sa ambulance. So nakapasya siya ng NCLEX pero gusto niya pa rin pumunta dito. And then natulungan namin. Actually, they're working on his paper na dito sa Wow. Pero sa Illinois din siya. Yeah. Gusto niya ako making kapitbahay kaya Oo. Hindi kasi paano ba? Nilipat na ba tayo ng subject? Kasi yun nga yung buhay. Oo nga, kasi Oo. magkakalahan. Yung buhay nyo dyan bilang, yun nga, sa US kasi, okay, alam naman natin kung gaano ka-busy yung mga nurses. Kumusta ba yung buhay? Family life, Yeah. social life. Sa amin kasi kasi minsan sa laki ng US and sa population na kasi 'di ba, it's like US like kahit before pa marami na talagang Filipino dito. So parang ang sa akin sa experience ko lang binibase ko yung ko so like by like per state kasi tulad niyan like sa California it's like marami ng Filipino. So iba yung pamumuhay din ng mga Filipino doon kasi mostly like maraming Filipino store, maraming Filipino like so para ka lang nasa Pilipinas doon. So dito naman sa Illinois, parang hindi ganong ka-fast pace ng kasing bilis ng buhay sa California. Pero yung suportahan, parang yung ewan ko sa experience ko like yung mga Filipino kasi parang ang Filipino dito hindi naman ganong karami or hindi tulad sa California. So nung paglipat namin dito, yung adjustment namin parang hindi ganong kahirap. Parang although mahirap sa una kasi alam mo yon wala kang yung family house, may ka. Yeah. Pero madali akong naging at home dito kasi marami nagre-refer sa akin, lipat ka ng Texas, lipat ka ng California. So parang sabi ko, hindi, parang okay na ako dito sa Illinois kasi adjusted na ako kasi sa Illinois kasi napaka-diverse ng community kasi hindi lang like mostly dito like yung mga puti or some hati may Mexican, may Polish, European, Ukrainian. So it's like napaka-diverse nung at the same time parang Canada. Sobrang diverse, parang parang iisa na lang yung yung galawan niyo na parang like wala kang pakialam kung like kultura namin ganito Filipino. So that's it, we respect that. Wala lang pakialaman. Ganito, that's it, we respect that. So parang ganun na, and then sometimes they celebrate with us, then kami we celebrate with them. So yun yung so far na na parang nagustuhan ko dito sa marami pa naman family time. Kasi parang sabi nga nila pag nurse ka, okay, marami kang pera pero wala kang oras. Totoo ba 'yun? Yan yung Actually, yun po yung wino-workout namin kasi parang as much as possible kaya din kami
yung nagba-vlog din po para makita din ng iba na hindi lahat Di talaga lahat, puro oh, trabaho. Yun, as much as possible, work-life balance. Kasi pag puro trabaho ka po talaga, mababurnout ka dito. Parang, Yeah. ang dami, sobrang, pwede ka talaga magtrabaho every day, Yeah, every Monday day, to yeah. Sunday, okay With lang bonus, yun. malaking pera. Pero, it's Yeah. important to give time Yeah. sa family po. Kaya ako po, I chose na rin na may utilization review sa work from home. So, I can be yung nakikita ko po yung mga anak ko, nasusubaybayan namin yung anak ko. Tapos siya, tuwing weekend. So, kami po, Monday to Friday lang yung Yung work pasok namin. namin, yeah. Hindi na pumapasok ng Weekend, Sabado. Weekends, Yeah, no. Saturday, May Sunday. call lang ako every other 6 weeks na 12 hours. Yeah. Yun pala, no? Yeah. Yun, para sa mga audience po pala, no, I think, para malaman niyo po kung ano yung sitwasyon nila, si Sir Jedge. Sir, saan po kayo? Judge na lang po. Yeah. Sa ano po, sa, Yun. nurse po ako dito sa Chicago, Illinois. Nag-work sa OR, operating room nurse, and then nag-work ako actually sa sa level 1 like trauma hospital. So talaga pag sabi mong and then din siya university. So yun din kasi kami like lagi namin yun din yung gusto kong benefit dun kasi sa pinagtatrabahoan ko ngayon kasi school. Dati before libre yung yung college. Kasi ewan ko kung napanood niyo sa NCA yung university. Libre siya yung mag-college yung anak mo. So sagot nila doon ka nag-work. Oh yeah. That's Pero I think nice, binago na nila ngayon kasi parang lahat na ata lang nag-work doon kasi doon nag-graduate. So parang ginawa nilang parang 50 or 60% discount. Pwede, na rin, no? So parang so ayun. Kaya pala marami talagang mga nurse sa Canada na lumilipat sa Amerika. Opo, kunwari kasi po, lalo na po mga nurses kasi dito, kunwari, yung Stanford, like yung example is like Stanford Hospital, like Stanford University, makapasok ka lang dun, okay ka na. So parang like libre na yung college, Stanford pa. So parang so marami din, marami kasi like parang like yun nga yung opportunity na mabibigay sa tulad niyan college yung kasi yun yung pinaghahanda namin kasi dito libre education pero yun nga yung college talaga is mahal. Not to say na hindi po maganda rin ang kita sa Canada. Mas maganda mas malaki. Mas maganda lang sa US. Mas maganda lang sa US. Yung si Jedge, nasa ospital. Kay Jed. Si Andrea. Si Andrea pala, maganda yung work ni Andrea. Ayun po, ako po work from home. Ayun, sinuwerte po. Utilization management review po. So, nurse din po ako, pero yung ginagawa ko is mostly clinic, nagre-review ng mga claims sa insurance. So, yun. Yun. Yung pala yun. Pre-certification, yung kunyari may gagawa po ng procedures, mga imaging studies. Kami po muna yung bago approvehan ng insurance. Kaya mostly kalaban siya ng mga doktor Kaya nag-screen. Kasi nag-work ako sa hospital, di ba? Sa OR ako, minsan may surgeon, gumagana. So, Judge, how's your, like, where's yung parang ano ba ng wife mo? Ganyan. Sabi ko, she works as utilization. Oh, I hate them. Yung hirap daw kasi ipa-approve sa kanila minsan. Like, alam mo naman dito, like, insurance yung kasi usapan, like, sa healthcare. So, they just like, they kailangan din nila bang tawag nito, i-regulate yung hindi lang basta kailangan namin i-filter yung kasi yung take advantage like para tanong ko lang, hindi ba libre diyan yung healthcare katulad dito sa Canada? Oo nga, tama. Iba yung sistema sa kanila iba. Iba. Paano diyan? Pero may meron naman Medicaid yung yung dito po may health insurance po talaga kailangan. Usually you pay, right? Yeah, we pay for it po. Yung may mga employers, they pay for yung insurance mo or ikaw din syempre may bayad ka. 80-20 ganon. Meron po ganon, meron. 80 sa employer, 20 sa sayo. For example lang, kunyari ako, nagkasakit ako, wala akong insurance. Gagamutin ba ako diyan sa hospital? Yes. Apo. Hindi naman hindi ka pwede reject. Kasi
ano yun nasa law na kailangan. May dadating na lang sa'yo na billing. Bill na lang. Bill. Oh, yun. Yun naman ang papatay sa'yo. Nagamot ka ngayon, nga. yung billing na yun naman yung monthly mo. So, pasok yun, I think parang pasok yun sa credit score mo din, parang gano'n. I think pag may binil sa billing po, yun mo. Meron naman sila, they're very forgiving naman dito. Yeah. Parang, kunyari, you don't have, syempre, di mo naman inaasahan yun, ma-hospital ka, meron ng emergency. Oh, yeah. So, they don't assist. naman parang force you to pay certain amount. So, pwede naman po silang, parang, you ask them, parang, seek a payment plan. May mga yung ganun. Mahirap nga, no? Is the private insurance, is it expensive? Tapos, ano ba yan? Full coverage na ba yun? Usually, ang mga kinukuha naman. Kasi yung panganganak ba, unlimited babayaran? coverage, ganun ba yun? Oo, ganun. Babayaran ba panganganak? Ganyan. Panganganak. Dito po kasi, parang, meron po silang tinatawag na deductible, copay, Parang sasakyan. co-insurance. Co-insurance. Po, parang insurance. Okay. lang May pa. parang kowar. Yeah. Parang car insurance po yung Insurance health talaga. insurance dito. So, marami pong klase. May HMO, PPO, marami silang ganun na insurance. Oo. So, ang dami po dito. Depende po syempre, sa kung anong kaya ng For example, yung basic na gagamutin ka sa ospital, magkano yung ganong insurance na babayaran? The most basic plan, parang ganun. Oh. Yung deductible. Yun po, depende po. Kunyari po ako, yung PPO plan. So, pag sinabi mo pong PPO plan, pwede kang pumunta sa kahit anong providers, kahit anong hospital, as long as parang in-network, out-network, okay lang. Meron silang tinatawag na ganun, may in-network, out-network. Pag in-network, mas medyo mababa Limited. yung bayad. Ang out-of-network na provider, medyo mas mataas yung Okay. yung singil nila, yung parang ganon. So, kunyari ako po na ER, I just recently lang po, share namin yung bunso namin na hospital siya, pumunta kami sa emergency room. Yeah. So, na-receive ko na yung bill namin. So, yung inabot, I think, is, yung bayad na po namin yun 1,000, kulang-kulang $2,000. Yeah, binigyan lang ng IV fluid. Ano lang po yun emergency room visit lang po yun. So, yeah. Pero you May had insurance already? May May insurance ka na ako. nun. Yeah. pagkano So, yung sa Pero insurance kailangan nun? niya ma-meet, may certain ka ma-meet in 1 year. Like, kunwari, 5,000 ba out of pocket Yeah, mo? may out of pocket. So, kunwari, parati ka na hospital, like, so may tinatawag na out of pocket na 5,000, tulad sa amin, 5,000. In a year. So, pag in a Max year, na po yun. so pag yung nagamit namin yung 5,000 na out of pocket na yon, everything is, free na Tsaka po. sila magkikick in. Yeah. Saka po Saka sila magkikick in. magkikick in. Exactly, ganun po. yeah. So, Yung Basically, kailangan na. ibang-iba talaga din, ano? Oo, Ibang-iba. yun yung deductible. Ayan. Naisip ko, kung gaano kahirap na wala kang employer pag nagkasakit ka. Kasi Oo. parang, di ba? Totoo. Sarili mo. Pero po Meron dito, namang meron po silang, kung wala po kayong Yeah, insurance, insurance. may mga Hospital. mga government Hospital. po na Like may pwede kakilala po ako nagkaroon ng appendicitis, inoperahan sa appendix, ni-remove yung appendix niya. Pumunta siya sa County Hospital. kayo. County Hospital yan, libre, walang lahat, no pay. Okay, that's good. ganun. Meron- May hospital. So ang labanan kasi dito parang it's either parang gusto mong pumunta ng public hospital or gusto mong pumunta ng private hospital. Okay. So, public hospital, mahaba yung pila, matagal ka mag-aantay. Yeah. Same, parang Ah, Actually nga, pagka nag-public ka dito, kasi nag-visit ako doon, medyo maraming tao, pero hindi masyadong tao kasi lahat ng tao dito halos naka-insurance. Naka-insurance. So they go okay. to private Okay. hospital, like So mabilisan. konti lang yun nasa public. Yeah. Yung- Yung kaibigan ko na yun, nung sabi niya parang inoperasyon, umuwi ka. Tapos na agad kasi walang pila kasi lahat. Yung May- insurance private. na ba yun? Minsan employer ang nagbabayad o kayo na mismo? meron po Meron, talagang yeah. share yung Share. meron po talaga May yung out of pocket talaga employee- yung tao. Oo. employee po. Kung kunyari po ako, parang kinsenas po yun. Parang Oh, per yun, paycheck. So, ang kinakaltas po sa paycheck ko is $200 to $250 per paycheck. Okay. Family Depende na po yun. yan, mababa na po yan. May iba po na umaabot ng Mahal talaga, oh. 500. Family coverage na yun o ikaw lang?
Ako po family po yan. Family. Pero meron pong yung pag mga single, may mga mas mababa po, may mga $50 lang, ganon, Oh. 60. Pero pag family po, yan, Mostly medyo mahal, yeah. mahal kasi, marami silang Marami. coverage or kino-cover. Dito sabi nila kumbaga mabagal yung healthcare kasi example po no, yung anak ko nabali yung buto sa kamay, dinala sa emergency. 7 oras bago nakausap ng doktor, binigyan ng Tylenol lang. Diyan, gaano katagal yung nabalian ng kamay bago makausap ng doktor? May idea ba kayo? Or problema din dyan ba basically yung waiting time? Oo, waiting time. Ay, Hindi. po. Wala Wala. pong ganun ka. Like, Talaga? Yung anak ko si Klein, na-dehydrate dahil nagkaroon ng diarrhea. Tinakbo namin sa emergency room. Yeah, diretso. Diretso na eh. Parang kinabit na ng IV. Oo. Tapos lahat. Oh. Kasi nga may Tapos- insurance. So parang, Kaya- tas hiwalay pa. Kasi parang may ano ka pa, may pediatric ER, may ER for like adults. So hiwalay yung mga bata. Yeah. So yung mga bata dito sila. Yeah. So May kaibigan kami. Kailangan na talaga nating tanggapin na Yeah. Pero- nagka-problema yung healthcare system Sa dito Canada. sa Canada. Yeah. And even Prime Minister Justin Trudeau, diba, recently, a yeah. couple of weeks ago, I think, mentioned na, kumbaga, sa dami ng immigrants na dumating over recent years, aminado siyang hindi kinaya nung Kaya na. Buong bansa, Canada. ng gobyerno. Yeah, Oo. totoo. Yeah, Like, ng buong So, Canada. ang mga nasakripisyo dyan talaga healthcare, but I Yeah. think that is why they're boosting naman recruitment of healthcare workers Yeah. ngayon. Oo. Yeah. So wala, Ay, tama hintay nga. talaga tayo. Yeah, saka dito naman, kunwari, kahit wala kang insurance, like kahit homeless ka, kasi tulad sa pinagtatrabaho kong hospital, level 1 private yun, di ba? So it's either may gunshot victim or something, or na-aksidente, dalhin sa amin. Gamutin. Talagang mabilis yun, gamutin namin. Like, tulad kami, oh, you have gunshot wound, ganyan, or may ano. So, kailangan 10 minutes, matreat mo na kagad yung initial ano. Tapos, kailangan 15 minutes, nasa operating room na. So, may timeline kami. So, parang, hindi dapat. Ganun. Wow. Yeah, oo. So, mabilis siya. Pero, ang pagkagising na, kunwari, na-revive mo naman, or na-revive siya. Nandun na yung billing. Andun na yung billing sa ano. Yan ang papatay sa kanya. Aftercare. Just like treat first, hindi tulad din Pagtingin sa, niyang gano'n, no, inatake. Yeah, yun naman po yung ano dito. Like, hindi kami pwede mag-reject talaga. It's Hindi like, pwede mag-rate. Good, di ba? Mabagal lang talaga rito. Libre, pero mabagal lang. Oo. Yeah. Hihintay ka Pero lang feeling ko naman in the futures, like when they resolve it, maano naman. Hopefully. Kasi, Hopefully. yung doctor, Yung mga nurse sa Pilipinas, di ba? Pwede pa Yeah. kayo mag-Canada. Yun, if they open- recruitment. if they open those like yung parang nursing kasi hindi ko lang alam yung process ng pa-Canada ng nurses. Pero if they parang gawin nilang parang US kind of thing. I know. Oo, no. Maraming nurses. Ang daming pupunta diyan kasi sa UK nga eh. 'Di ba? Ang bilis lang nila pupunta ng UK. They don't need to take NCLEX or something. Tsaka dito may bridging pa pagdating eh. Correct, may Oo, bridging mag-aaral program pa. pa. Aral. So Pa. maybe if they open those pati sa mga doktor, kasi dito din pag mag-doktor ka kailangan mo lang mag-MLE, like medical licensure exam. Then pwede ka na mag-doktor dito. Pag napasa mo, okay na, no? Oo, basta Yes, pasok yes. yung inline yung yung Ito daw, yung doktor, Uber driver eh. Sa, Ay, nako. But I Yeah. think it's being worked on. Alam nyo, meron sa Canada na Pilipinang member of the cabinet. Kilala nyo ba yon? Si Retchie Valdez. Isa sa mga advocacy niya, yung mga yung nursing credentials ng foreign educated nurses, basically. Basta match, parang sa Amerika, basta match, Oo, tanggapin pwede na wag nang mag-practice, no? patagalin Yeah. pa, Oo, parang true. ganon. Yeah. So, sana. Sana. Kasi if they open those opportunity, maraming nurses pupunta dyan. Kasi ang dami lang yan sa Pilipinas. Grabe. At saka dito ngayon, Hindi, ang I dami think- nurse ngayon dito. No, Ang dami alam mo nurse. gagawin ng Pilipinas? Remember nung naglagay sila ng capping sa mga nurses na paalis? Yun naman. Di ba? Yung nila. Oo, Okay. ganun sila pambihira. Paalis na, biglang nag-cap o bigla. May schedule na ako, hindi pa ako makakaalis dahil nga. Meron Diba? pa ba kayong mga kaibigan, mga kausap niyo lagi sa Pilipinas, sa mga kapwa nurse ninyo na nagpapatulong, gustong makaalis? Tsaka Opo. nakikita niyo ba nakakwento ba nila sa iyo yung mga sitwasyon nila doon ngayon? Syempre, mga compare Yes. ninyo, di ba?
Opo. Ang liit ng kita nila kung Yeah. ang liit talaga, nakakaloka. Oo nga Totoo po. po. Isa pa. Ibang-iba po talaga. Yeah, opo. Daming nagre-reach out sa amin na like ang una ko sinasabi, just take the NCLEX and then Lalo na ngayon. Click muna, first step. Pag napanood tong Yeah. episode na to, lalo dadami mo. yeah, just take the NCLEX. Yun lang yung first step mo. Yeah. And Yun then, din po yung gusto ang gawin namin na I-share, since nandito yeah. na rin kami, and thank you po sa opportunity, yung mga maraming viewers niyo po na nanood nito. Yeah. Sana makatulong kami sa inyo na yun Yeah, na, makarating just kayo message dito, lang, di ba? Ayun. Kahit makaisa lang tayo. Yeah, Oo, yun nga. makaisa po. lang. Yeah, oo. Makaisa Yeah. lang. Isa. Tulad Wala yan. Bakit din ba ang tax dyan? Parang sa Canada, laki Ah, nito. yan. Ayan. Opo. Ilang percent? Malaki sa actually kasi Depende po yun depende sa sa state tapos city. Ah, Kasi pareho. dati sa Chicago kami. Actually sa Chicago kami, mataas ang tax doon. Ngayon bumili kami ng bahay dito sa Plainfield, like 45 minutes away from the city. Suburb area. So medyo nag-lessen ng ilang percent. So medyo tolerable, tapos at least maganda din yung surroundings. Kasi kapitbahay namin yung Naperville at kapitbahay natin Naperville. Number 1 city dito sa US. Kunyari, for example lang, sa isang buwan, kunyari example lang, sumahod ka ng 1K sa isang buwan, magkano yung tax doon? Talagang 1K din. Nakinuha mo rin porsyento. Like, siguro po, sabihin ko 200 to 300. Ang itakaltas. ang kakaltas. Oh. Mas mataas. Ano po yun? Similar? Meron na din po kasing kinakaltas sila na, ano tawag doon? Yung sa social security. SSN. Yeah. Parang sa Medicare. So for your Yung retirement, Mga CPP, okay. mga ganon. meron din. yung mga yung CPP. Pero laki. Doon sa Ah, 200 sabagay. 300. Yeah. Kasi pagka mo dito, yung SSN mo magki-kick in like at pag 10 years ka nag-work dito, citizen, 10 years nag-work ka dito. Pagpasok ka sa 10 years, tas kinakaltas kasi 'yon. Automatic may pension ka kagad na malaki-laki din. Eligibility, yeah. Kaya that's yung good. mga kung makikita niyo yung mga retirees sa Pilipinas, like back and forth lang sa US and Walang Kasi problema, kasi Malaki na yung Kaya- makuha nilang opo. Ah, Lalo na retire. kung nag-work ka like more than 20 years, 30 years, 40 years. Sobrang sobrang laki na ng Yeah. Yun naman ang magkagandahan din dito kasi yung retirement din. Parang ang focus ng government dito is that yung retirement mo parang kailangan stable ka pagka Yun sana, no? Oo. So parang yun yung parang pinopromote nila kasi ang dami nilang like plan, like 401k, SSN, tapos ikaw may life, pinopromote pa nila yung life insurance na tapos ang dami mong pwedeng pag-ipunan ng Kumbaga parang retirement savings mo. ayaw nilang maging pabigat ka pag tumanda. Yeah. Parang Yeah. gano'n. Pero ito Si Ina, lumilipad ang isip, nakikita si Benjamin Franklin, no? Hindi, pero ito yung kagandahan naman sa atin share ko lang kasi yung landlord namin dati sa Chicago, retiree na sila. Pero na-compare ko yung buhay ng retiree dito sa retiree sa Pilipinas. Naku Kasi- po, Kasi ang retiree dito, they still drive. They still mag-grocery, sila pa rin naglalaba, sila pa din magluluto ng food mo kasi ang culture dito pag age ng 18 wala ka ng yung mga mag-alisan na yan. So parang na-compare ko, sabi ko, parang di rin natin ma-enjoy yung retirement, may pera nga and stuff. Pero sabi nila, You do all the things. lagi nila sinasabi dito sa amin, don't worry, may Pilipinas ka pa. Sabi. So, yung iba, kung makikita nyo maraming Amerikano, nagre-retire sa mga maliliit na island. Kasi they just wanna enjoy their retirement. Like, malaki yung ang pera Pilipinas nila. nag-o-offer ng retirement program for Yeah. foreigners. Yeah, Ganon. yun nga. Oo. Talaga? May ganon, Ina? Yes. Yeah, parang i-encourage sila na mag-retire sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi you Mabilis spend your Yung money there. retirement fund nila sa Pilipinas kasi Yeah. it gets Oo. more. naman. Yeah, They get true. more out of their Totoo. money. Paano yung pag nag-citizen na tayo, di foreigners na rin tayo? Yeah. Yeah. Gagatasan ka pa rin ng Pilipinas. Pero, yun nga, sabi nila, yun nga, may nakikilala ako. Kaya minsan dito may mga retired na bumabalik sa work kasi talagang Parang yung bored, no? bored or Wala. yan.
Pero yun Pero nga, yun- ang plano namin retire talaga sa Philippines. Kanina Basta nabanggit mo, secure Andrea. your retirement fund there. Yun yung Yeah. pag-gastos ninyo Yeah. sa Ayun, yun ang oh. mahalaga. Pilipinas. Sabi nyo kanina mas mabilis na ngayon kaysa nung panahon mo na makapunta sa US galing Pilipinas. Sobra. Gaano kabilis kaya yon? Ngayon po, so kunyari mag-a-apply po kayo ngayon ng visa papunta sa Pilipinas, yung mga nurses dyan. Yung may tinatawag silang priority date, yung currently April 2024 na priority date na check ko. Wait lang po tinignan ko sinulat ko para ma-share ko. So yung employment base 3, yung EB3 na usually yun yung normal. kinukuha na visa for nurses. November 22, 2022 yung pinaprocess So, nila. 2 years. So kung kunyari mag-apply po ako ng visa ngayon, April 2024. So ang pagitan lang niya is less than 2 years. Less than Diba 2 po, years. November 2022 yung pinaprocess Ngayon. ng embassy. Tapos pag na-approve ako ngayon ng April 2024, Yeah. yun na yung magiging priority date ko. Yeah. So Pagka may employer, monthly ano ka po na? yun nag-iiba. So, yung mga nurses dyan na nag-aantay, yung mga Mabilis priority na. date, parang yun yung nila, monthly, titingnan ko Titingnan. na Chine-check yung nila online. visa bulletin, Nasa nasaan na yung process. ng visa. Yeah. So, May mga kaibigan, Probably, masabi na natin, it's not like certain, pero probably mga 1 to 2 1 to 2 years years na po yung lang. hintay. Hindi na 7 okay. years. Hindi Hindi na 7. Hindi na 7 years. 1 to 2 years. Oo, hindi na 7 years. Mabilis na lang yung May 2 times po, years. Actually, nung pandemic po, may time po na nag-current. Nag-current, Oh, kasi wow. kailangan ng nurse. Parang- Grabe. Oo. Pag yung Oo. meaning po, kunyari nag-apply ako ng visa, pwede ko na i-process yung visa Yeah, mo, visa pwede mo. ka na pumunta dito sa US. Ganun Yeah. po. Pero ngayon Bihira, no? medyo umaano na ulit. Bumalik sila sa dati, oo. Mabagal Pero na. Bumalik sa backlog. late na, earliest naman is like to 2022. 2022. So, And yeah. kagandahan po dito, kahit na retro, kunyari, kahit po November 2022 yung pinaprocess, pwede pa rin silang mag-approve ng visa nyo. So, kunyari, gusto kong pumunta ng US, makahanap ka lang ng employer na magpe-petition sa'yo, na in-apply ka nila, ma-approvean ka, kahit na November pa, at least waiting ka na po. Yeah. Ganun po. And then, okay. ito pa kagandahan, pagka napunta sila dito, automatic, na sila, green card holder. Green card Wow! holder. Yeah. Talaga? Pati yung kasama, kasi Yes. kami ganun din eh. Actually, yung process ng green card namin, nasa aeroplano pa lang kami, nasa airport pa lang kami, binigay na kami sa amin yung Talaga? ganun lang kagandahan. Pati yung Wow! mga anak mo, lahat. Kaya yun nga, Permanent na po. yun yung parang summary ng story namin na parang sa dinami-dami kong pinag-applyan kasi ayaw niya ng LDR. Siya pa rin yung nagtagumpay kasi 3 kami napunta dito noong 2017. Pero Kaya iba Buti na parang lang, lahat no? kami PR. Yeah, lahat kami. Wow! kakaiba yung istorya nila kasi yung iba pag nakita nila yung oportunidad na pupunta ka na ng Canada, gagrab mo na yun, di ba? Ako, Oo. parang Sabi mo sa asawa ko, umalis ka na. Ako, Yeah, Isipin iba. mo, muntik na niyang i-sacrifice yung pagiging nurse niya, di ba? Oo, Yeah, di oo. ba? Yeah. I think ang offer sa akin nun, 12.5. Kaya $12 Oo, lang. 2,000. Grabe. Oh, syempre, Pero- di ba? Baka ako Buti na lang, yung magaling si yun. Mrs., no? Isa Oo, lang ang mabuti leksyon nadala dyan. ko Sundin dito. niyo lagi Oo, si buti na Mrs. lang. Yeah. Ano Tama. yung ina? Ano yung Oo ina? Ano nga. yung Happy ina? wife, happy life talaga. Yan ang leksyon dyan. Yeah. Ulitin mo nga, ina. Ulitin mo nga, ano yun? Sundin niyo lagi si Mrs. Di ba, Oo. Andrea? Diba? Tingnan mo. Di ba sabi nga nila pag kinutob si Mrs. tama 'yon. So tama. Ayan. Yan. Yan. Pero Oo. kakaiba Walang talaga. masabi si Raizo. Wala. Lagi pang kinokotoban. Grabe kasi ako kung ganyan, sasabihin Yeah. baka makipag-away ako, uy, paalis na ako. Yeah. Ano to, Canada na to, di ba? Oo. Kakaiba Di siguro talaga. feeling ko half-hearted din ako noon kasi ayaw ko din iwan yung anak ko sa Mm. yan. Sa bagay, oh. Kaya Tama. sumunod ka na lang, no? Kasi nga, Sumunod. Yeah. alis ka kahit labag sa loob mo para sa kinabukasan ng pamilya. So alis ka. Siguro marami namang ganun. Pero kasi yung ibang family, hindi lang yung parang
kasi yun na yung opportunity. Siguro, sobrang grabe yung pinagdadaanan Oo, nila. siguro talagang Oo, struggle yung talaga. ganun, Diba? oo. To do it. Naalala ako, nyo si Sweet Pearl, di ba? It was Yeah, oo. for Yeah, her hirap, child no? kasi Yeah, may oo. special needs for medical medication. hospital. So, kailangan niya talaga umalis. Siguro, pag mga ganun yung yung ganun yung Tsaka ano, situation, baka na. matindi siguro yung pagdrama ni Andre. Ay, grabe. Kung Grabe. maalaala mo kaya siguro yung ano. Umiyak eh. Tapos, Sabi ko po nung time na yun, ako na mag-apply kasi ayoko muna kumbaga naghihintay pa eh. Parang hindi ako sa search talaga ng employer sa US kasi sabi ko ang hirap kasi may mga hospital experience pa ganyan. Eh nung nag-apply na siya talaga, sige, wait lang, ano na ako, Naobliga ka na. Oo, maghanap na ako kasi at least ayun po, makakasama ko siya. Nung umalis po kami dito, sama-sama kami sa help ng family din. relative Yun namin nga, dito. yun din yung kagandahan din kasi sa US kasi most of the time, 'di ba, marami na tayong family dito sa US. Kahit sabi mo nasa New York or nasa parang may family siya taga Michigan, tinulungan din kami maghanap ng apartment pero yun pati yung may pinsan siya dito na lagi namin nakakasama. So pero yun nga, busy nga talaga sa work, so hindi mo din talaga dapat asahan na parang pakibantayan yung mga bata ng ganito kasi hindi sila pwede umabsent din, Hindi uso sa sa Western tulad sa country. Pilipinas. Oo, nahirapan kami kasi before wala talaga kaming bahay. 29 years old ako. Naalala ko naglalakad kami. 29 lang ako. 29 na kami noon. And then naglalakad ako sa mamamalengke kaming dalawa. And then wala kaming pan-tricycle kasi sakto lang yung pambibili namin ng papamalengke namin ng ulam. And then nadadaanan namin yung kasi actually squatters area kami sa Batasan. And then you can see so may Batasan? Okay. Yeah, apo. Sa tapat sa tapat kami ng mismo ng Batasang Pambansa. Kaya pag may may DSWD. Apo, doon po. Doon lang po. Kaya minsan lalakarin mo, madadaanan mo yung feeling best, madadaanan mo yung sabi ko, 29 years old na ako. Na-frustrate na ako kasi gusto ko na mag-Canada, gusto ko na mag-Middle East. Kaso hindi ko magawa kasi yun nga, ayoko nga din silang iwan. So parang parang feeling ko ang dami nang pumapasok sa isip ko na na parang napag-iiwanan na ako, na wala na bang pupuntahan to. And then sabi niya, tiwala lang ako sa kanya. So nagtiwala ako. Ay, sa'yo eh. Nililihim niya sa'yo yung plano niya. Yeah, so ayun, talagang ang title niya kailangan magtiwala ka kay Mrs. Kay Mrs. yan. Yun ang title. Sobra parang at least kasi yung trust lang ba. Pero syempre situational naman yung lahat. It's like kung ano yung ng family mo. So kami kinaya pa naman namin. So and then nagkaroon pa ng much better opportunity sa sa pagpunta nga dito sa US. Oo, so napaganda pa, 'di ba? Sobrang laki ng pagbabago ng buhay mo. Kasi kwento mo, 'di ba, you grew up in a squatters area. Alam nyo nga po yun. Ang maganda diyan, 'di ba, hindi mo tinanggap na yung kinalakihan mo, yung pinanganak kang sitwasyon, itatanggapin mo. Yun dapat ang mindset eh. Yeah. Yun nga po yung talagang na-appreciate ko sa asawa ko. As in talagang siya, hindi naman, yung talagang yung pangarap niya talaga. As in talagang, he sets high talaga na talagang ipupush niya yon. And ako rin syempre, ako yung tipo ng tao na parang okay, pag medyo na ako, nagiging komportable na, yung gano'n, parang okay na. Pero siya, he sets standard high na parang you need to reach more. Hindi siya mapakali, no? Yung parang which is perfect. Parang ako po, okay, sige, I will do best kasi nandyan siya, he's pushing me to reach higher din. So kasi syempre nakita mo na yung lahat na parang tapos nagkaroon ka pa ng anak. Parang nanas ko, parang ayoko naman parang danasin. Tayo? Atras tayo ng 15 years. Andito ako guys, nandito. Umiiyak lang yung anak ko eh. Sorry. Atras tayo ng 15 years. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala? Hindi. Yan. Sa paras kami nag-aaral sa FEU.
NRMF. So, Yeah, ano, okay. nursing. Yeah, so parang first year college. Ayan, first year college kami nagkakilala. Actually, may boyfriend siya, may girlfriend din ako. Pero, Ba? yeah, pero nagkakilala kami in terms of like parang pinag-partner kami sa Dibu. So, Oo. nag-partner lang kami noon. And then, ayun, parang after, parang third year college na ulit kami nag-usap na nagkakilala na parehas na kaming single. Tapos, Ba? hindi ko Pinagtagpo alam, na, no? kasi lumipat po kasi ako ng school eh. Nag-Our Lady of Fatima po ako kasi yung tuition fee sa FEU is too much. Tama. Yeah, so hindi ko kaya. So naglipat ako sa Hinahanap ka na pala niya noon. Hinahanap niya ako. Tapos sabi niya, Talaga? Yun. Tapos ano pa nun Friendster, hindi ko alam kung alam. Alam ko Friendster. Friendster din ako dati. Friendster pa nun kasi sa Friendster may kita mo kung sino nag-view sa iyo eh, 'di ba? Sa Friendster. Sabi ko, Merong viewer. view ako nito ni Andrea. Then chinat ko siya. Then doon nag-start na parang may kilala niya na pala ako parang kinakamusta Pinandaan ka niya. Na parang crush niya pala ako. Crush ko po talaga joke siya. lang. That's nice, no? Ayun. Crush ko po. Kaya parang yeah. tinitignan ko baga, sulyap lang. Siyempre, may ibang Yeah. may ibang love life noon. Pero siyempre, nung nagkaroon po ng opportunity to be together. Yeah. Tapos yun na po, dire-diretso na. Actually, na po kami, 17 years na kami magkasama. Wow, tagal na. Like, yeah, every day. Ibay, di ba? Pero nung kinasal kami, 2016 kasi kailangan namin ikasal papunta dito sa US. Yun po, so ayun po so hindi kailangan, nung time po, yung story ko, di ba, nag-apply po ako, single pa lang po ako nun, Pero may anak na tayo. Hindi pa kami kasal. Yeah. Opo, pinetition ako ng employer ko dito, single ako. Tapos, nagpakasal po kami agad-agad nung na-approve yung petition ko. The next month, tapos nasama ko na po sila. Nasama na, yeah. Ganun. In-update na lang yung application mo. Ang bilis din, ang bilis. Oh, yeah. Opo, mabilis po. Yung time ko po kasi medyo in demand na po yung nurses nun eh. Sa US. So yeah, tapos ayun, parang kaya siguro nung hindi siya nasali yung nag-LDR kasi simula nung naging kami, hindi kami naghiwalay. Yun. Yeah. Yun pala yung dahilan nun. Siguro ang pinakamatagal lang namin na hindi kami nagkita parang 2 or 3 days. Matagal. Talaga? Ever since? Ever since. Every day kami nagkikita. Kahit magkalayo kaming school, magkikita talaga kami. Ayun. Simula Nakakatawa naman, kami, yung pala. araw-araw 17 years. nasa bahay nila. 17 years. Yeah. Yung pinakamalalang away nyo. Meron ba? Ano ba yan? Actually, Marami ba? May ganun ba? Kasi para tumagal kayo ng ganyan, di ba? Ibig sabihin hindi naman perfect eh. Hindi po talaga. Yeah, marami na kami pinagawayan. Tipo bang lumayas ka na ng bahay? Pero ito yung pinaka namin, number 1 rule or hindi kami pag nag-aaway kami, is that di kami matutulog nang hindi kami magkabate. Yan. Yeah. Yun? So parang kunwari, hindi niya alas 12 na antok na ako. Magkaaway pa rin kami. Kahit siya yung may mali, papansinin ko na siya kasi gusto ko na matulog eh. Ano ba? Tulog na nga tayo. So like, yayakapin ko na. Ganyan, tama na yan. Kasi gusto ko na matulog. Kasi, ikaw na magsasorry, no? Para... ikaw na magsasorry. Kasi yun yung namin na kasanayan namin na Sa bagay, yung parang nag-away kami tapos lumabas, nag-drive. Tapos yun, nagpapalipas lang ng oras. Tapos pero bumabalik pa rin ako ng gabi. Tapos, sa bahay pa rin talaga ako natutulog. Then yan, i-trigger siya din pagka pag ayaw niya na pag na siya hindi kami nagpapansinan. Para the next morning, okay pa rin kami. Yun, no? Pero yun nga yung parang pinakamatagal naming away talaga na di ba? Major ba? Di ba nang dahil diyan, di ba? Nakarating kayo ng US. Oh, yeah. Oh, Sasabihin ko na naman ba ulit? Sundan mo kasi lagi talaga si Mrs. Ayan na naman. Inulit na naman ni Ina. Dami nga nagsasabi sa amin dito sa kasi yung mga nurses na naging family friend na namin na sabi, bakit like every weekend na lang nasa labas kayo, nasa out of state. Nung nakaraan, nasa Arizona ka. Nung nakarang linggo, nagpunta akong Wisconsin. Sabi ko, kasi talagang sineset namin yung time namin na parang, kunwari every weekend, talagang lalabas kami. Lalabas kayo. Magro-road trip.
like tulad siya, sabi niya sa akin, Friday night, sabi niya, Hal, parang gusto kong parang mag-road trip. Sabi niya, gusto ko magpuntang Missouri. Munta kami Missouri, 9 hours drive. So, Branson, Missouri. Yeah, umalis kami like madaling araw. Kasi iba din pag nag-road trip eh. Kasi parang na-stretch yung vision mo. At the same time, magkatabi kami sa driver's seat. So, parang nagkwekwentuhan kami like about life. Kasi mag-best friend na nga lang yung... That's nice, di ba? Oo, maganda. Parang parehas pala tayo. Kaya nga kasi, naitanong kung gano'ng katagal na kayo, di ba? Kasi nga parang, ano pa rin kayo, alam mo yun, parang mag-shota ba? Parang mag-un. Parang fresh, no? Oh, yeah, parang yung, ayun, may hilig namin kami gumawa ng project. Parang, Akala ko may project kayo. Ay, hindi, iba. Kasunod di kasunod ng bunso eh. Nagawa na, Tama 3 na years po. old. Yeah. May baby po kami, yung anak ko, si Tiffany. Ay, hindi, si Tiffany, 13 years old. Tapos yung, anak ko, 3 years old. Yung, pwede na. Yeah, malaki yung, Pwede na. Ang layo ng agwat, no? Yeah, Layo, no? kasi nung pagpunta namin dito sa US, 6 years old pa lang si Tiffany. Ayaw pa namin sundan kasi mahirapan kami. Kasi nag-adjust pa kami sa pamumuhay dito, sabi namin. Hindi kaya kung magkakaroon kami ng baby. Oo. Tapos, ayun. Tapos, naalala ko parang 8th birthday ni Tiffany or 7th birthday. Sabi ko, gawa ka ng wishlist mo na parang anong gusto mo sa birthday mo. So, I'm thinking about material things like, iPad, cellphone, toys. Number 1 list niya, I want a baby brother. Napakadali naman nun. Sabi ko, mukhang kailangan na natin gumawa ng... Yeah, kasi Pero hindi niyo rin parang naisip agad na okay, sundan na natin siya, 'di ba? Parang gano'n. Parang busy rin kayo. Yung buhay kasi dito din Oo. yung mag-a-adjust. Pag mag-rent, pag mag-ano ka ng nanny or like what they call that yung Caregiver, mahal. Yung Daycare? parang yung daycare, mahal, sobrang Parang Pero uso dyan yung nanny, di ba? Yeah, mahal bayad sa kanila. Magkano yun per hour ng US? I'm not sure, pero parang mas mahal pa sa nurse ata. Hindi naman. Pero mga 20 to 25 per hour. Doon mapupunta yung sweldo mo. Yeah. 25 Parang dito noon, 'di ba? Sa Canada. Oo, no. 25 per hour. Doon na po mapupunta talaga. Exactly. Yung Sahod. yeah. Kaya, yun. Ako po kaya, I chose na rin sa work from home. Oo. Kaya okay yung trabaho mo. Po, kahit pa paano yung daycare, yung mag-aalaga. Kasi, yun. I can look dun sa mga anak namin. Saka maganda yung yung Ito sitwasyon pala, nyo. yan. Ayan. Yan si Klein, tas yan. So madalas Saan kami yan? talaga lumabas. Gusto kong pumunta dyan yung may Sa Hollywood LA. Sa Hollywood. Yeah. Gusto kong pumunta dyan. So, ang nga pala, ginawa namin, Hollywood pala, no? Pinaplan, mahilig kasi kami magplan eh. So sabi namin LA, then drive to Arizona para makita yung Grand Canyon, then drive sa Las Vegas, then fly out, parang ganon. So minsan, yun, rent car, fly in, rent a car, go to So lagi kaming 3 state or 2 or 3 state yung ginagawa. At least hindi nauubos yung oras nyo, talagang hindi kayo Sa trabaho. nagsusubsob sa trabaho, di ba? Oh, yeah. Yun naman Kasi- po talaga. Yeah, hindi. Importante yung time Minsan sa kasi family. minsan kasi yun sa tao yung parang kahit ako minsan natitempt ako sige offeran kita like 250 per hour judge pumasok ka lang ng Saturday. So parang Grabe, no? kasi tatanggihan mo ba yun 250 na per Yeah. hour? Oo nga, Pero di ba? hindi ko na inaano kasi it's like yung time na 8 hours like weekend ayoko naman din sa Oo nga, no? siguro Kasi- pagka sobrang Pag Nakaka-end kulang, kasi pag yung kulang, sahod niya eh. gano'n. Nakaka-tempt din minsan gusto gusto ko. Pero syempre sunod pa rin tayo sa kanya. Oo, yun na. Pero siya, yan. Hindi totoo naman kasi baka makot up ka nung ganung cycle na malaki to, kukunin mo, di ba? You end up, wala na, kainin ka na ng sistema, di ba? Opo, marami pong ganyan talaga na parang Saka minsan magre-retire na lang, doon mo palang ma-realize. Sipin mo yung grabe. 250, no? 60 na pala ako. Ay, oo, Pinagano grabe. din. Kasi ganito yan dito pagka sinabi yan lang mag-overtime. So, lalo na pag sa hospital, like, Josh, do you wanna stay? Tatanong mo lagi with bonus. Parang gano'n. Yeah. Then mag-aano ka kasi minsan may overtime pay, tas bonus na tas may cash pa na bonus na 500, parang gano'n.
So, gusto ko, Isang araw lang 'yon, isang Yeah, araw isang na araw. overtime. Sino nga Ganon ayaw? ka-short yung nurses. Like parang wala kasi silang pwedeng tawagan eh. And then yung mga like mga puti or other race, they don't stay. Mga Pilipino lang talaga yung talagang matyaga. Oo. Na alam nila hindi tatanggi kasi yun yung pain nila sa atin. Minsan ako din nagte-take ako ng ganun kasi Parang per parang day hirap mo, parang tumanggi. for Oo. example, yung magiging per day mo $1,000, parang ganun. Yeah. Kaya po. Kaya. Di ba? Talaga, kapag sobrang sipag ka dito, Sobrang talagang sipag. kaya kikitain at kikitain Kikitain mo. mo, pero Yun nga po, parang di ko siyang sinasabihan na pag at the end of the day, ikaw din mahihirapan yan. Kasi kumita ka nga ng malaki, pero yung katawan mo naman, Yeah, sobrang Yeah, oo. pagod. saka yung connection mo sa family mo parang Walang oras sa pamilya. yeah. Ayun. Yun nga, mahilig din kami gumawa ng parang project like kunwari yung ginogol namin ngayon. Para at least ba yung ano namin, yung partnership namin, parang may ginogol kaming dalawa. Like kailangan namin malibot yung 50 states ng United States. So, ginogol namin yun. So, currently nasa na kami ata 24. And then konti na lang. Magkakalahati na. Kalahati na. So parang yung inisip ko nung nasa Pilipinas pa ako, parang di ko alam bakit parang panaginip ba. Parang di ko alam bakit paano ko 'to nakikita. Lalo na yung parang nung nagpunta kami ng LA kasi talaga may ligaw sa basketball. Yung parang pagpapanood ko sa Pilipinas, yung basketball, yung Lakers, parang may commercial pa, malabo pa yung TV, malabo yung signal. Tapos ngayon may kita mo live nakita mo parang natatalsikan ka. Literally, you're living the dream. Nga. Sabi ko parang ito pa yung parang American dream or something. Kasi parang parang hindi ko akalain talaga. Parang malaking canvas yung nakikita ko. Parang Dahil yan kasi Salamat kay Macy's. Yan. Happy lang. Oy, Ina, okay ka lang ba? Iyak na. Si Luna, oo nga. Yun. Tsaka na tayo, nakaisang oras na pero tayo. nakaisang oras, 1 hour and 6 tayo. So we have to wrap it up. Pasensya na kayo. Yes. Maraming salamat thank you so much. Yun. Salamat. Nako. Sarap yung kwentuhan. Ito? Andrea and Jedge. Yan. Thank you po. Thank you so Nako, much. maraming salamat Napakagandang kwentuhan na ito. Bitin na bitin mga Dre, no? Bitin. Hindi Thank you so much at good luck ulit sa inyo. I don't know if you will vlog about paano makapunta sa nurse dyan. Abangan na lang siguro ng mga tao. No? Yes. Marami po kaming gustong matulungan din. So, thank you po for being like rin sa po mga channel tools, talaga tools na maka-reach out. Yeah, actually. Pilipina din po. Yeah, it's like sabi nga ni Mark, like may mga Buhay Amerika din siya na mga vlogger na may interview. Like yung Guzman family, ang ganda kasi pinapanood ko nila. Yan, talagang na motivate din ako Sabi sa akin kasi July daw July daw sila, July. Nakaka-motivate din sila panoorin kaya Yan. Yeah. Thank you. Thank you po. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you Right. Okay. Bye. Bye. Salamat. Subscribe now